for Faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Hello po! Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Today is December 1, Sunday. Ang ating pong FBK for today is Matthew chapter 6 verse 9. Sigurado alam niyo na po ito. Ito po yung ginawang example ni Jesus sa mountain na paano tayo mag-pray kay God the Father. Ang naatasan po sa akin na verse ay verse 9. Akin pong babasahin ang sa English po, tapos yung sa Tagalog. Verse 9, After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. And then sa Tagalog naman po, ay sa ganitong paraan, sa makatuwid kayo manalangin, aming Ama na nasa langit, pinabanal ang iyong pangalan. Ito po, paano po tayo nagpe-pray? Paano po nagsisimula ang ating dasal? Sigurado naman po, karamihan naman po na nanonood sigurado ngayon ay alam na po natin mula nung bata tayo, no? Yung the Lord's Prayer po, no? Nagbigay ng paano po tayo, may guide po tayo, paano tayo mag-pray. Pero yung ibig pong sabihin sa Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, ang ating Ama. So ina-address natin sa Kanya ang ating dasal. At kilala natin siya bilang God, the Father, na makapangyarihan, sovereign, omnipresent, kahit saan nandyan. Omnipotent, all-powerful, without limitation. Omniscient, all-knowing, alam niya po lahat. Kaya naman po, pag tayo po ay nagdadasal kay God, i-honor po natin siya. I-honor natin, sabihin po natin na paano ba natin siya i-honor, paano ba natin siya i-respect. Our Abba Father, ang ating Ama na makapangyarihan sa lahat. Diba? Ano pa? Powerful. So, sa pagdadasal po natin, pwede po tayong humingi. Pwede rin po tayong humingi ng kapatawaran, humingi ng ating pangangailangan, pag nagkasakit, at proteksyon. Ano pa po? Siguro nagtataka po kayo bakit ganito itsura ko pala. Bali magto 2 weeks na po ako tomorrow na self-accident po ito sa motorsiklo. Bali nag-wild po siya. Yun po, ang pagkakamali ko ay nagmamadali. Dati naman, bago ko gawin ang isang bagay, ay nagpe-pray po ako. Bago po ako magmaneho, nagpe-pray po ako. Nung araw na yun, ayun. Isa na siguro po yun sa pagmamadali. Ang daming iniisip. Pagod. Daming ginagawa. Kaya importante rin po kasi na huwag tuloy-tuloy, huwag nagmamadali, mag-pray, magpahinga, mag-pause muna. Hindi dapat natataranta. Binibigyan tayo ng time para magpahinga, makipag-communicate sa Kanya. At yung time na yon, ako po'y talagang medyo nakalimot dahil sa pagmamadali. Pero praise God po, lahat ng dinasal ko, nung ako'y bumagsak na, nabangga na, lahat po ng pinag-pray ko sa CT scan, sa x-ray, sa lahat-lahat po, ay tinugon niya po. At konting crack lang naman po dito at mga pasa-pasa, bugbog. Praise God po. At okay po. Buti po naka-helmet. Kaya po sa lahat ng mga nagmomotor dyan, mag-ingat na po. Tsaka sa mga edad ko, ay wag na. Hindi ko naman po, talagang, na hindi siya safe talaga
maaaring yung time na buti na lang, ganun lang po ang nangyari sa akin. Pero talaga, kung may mga marka pa po doon sa harapan, kasi talagang ang bilis ng takbo, hindi ko na po siya makontrol. Buti wala po ako nabangga o natamaan na tao, praise God. At pinrovide niya lahat. So tayo po, kung nagdadasal po tayo kay Abba Father, sabihin na po natin, i-honor po natin siya, i-praise po natin siya. At lahat naman yan ay ipoprovide niya. God's will, God's timing po. Kaya po, nagpapasalamat ako sa lahat na po. Ito, kukunin ko na rin po ang opportunity na magpasalamat sa lahat ng partners sa kanilang prayers. Napaka-importante po na sa isang community na talaga nagpe-pray po sa bawat isa. Kung wala po yan, hindi ko po alam kung siguro hindi po ako makakapagsalita ngayon dito. Talaga yung first day ko, wala po akong boses. Pero ang una ko talagang pinag-pray, yun nga po. Wala sana pong i-o-opera sa akin. Wala pong internal bleeding. Yun naman po. At nakakatakot po talaga. Kaya po, wag po tayong, kung nandun naman po tayo sa, pwede natin pag-pray yung healing. Napakalaking bagay po. Lalo sa akin, yung healing po sa pamilya namin. Hindi lang physical, kundi spiritual, emotional. Bibigay po talaga ni Lord. Basta may faith po tayo at obedient po tayo sa Kanya. Ngayon, December 1, busy tayo. Marami tayong naasikaso. Huwag po natin kakalimutan na pwede tayong maging masaya po. Birthday niya. Tsaka talagang minsan lang naman dumarating to. Pero huwag po tayong makalimot magdasal. I-honor siya, i-pray siya, i-worship siya. I-address natin kay our Father, our God, na siya lang naman talaga ang makakagawa ng lahat, makakapag-provide sa atin at makakapagpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya naman magpasalamat tayo sa Kanya sa mga biyayang pinagkakaloob niya sa atin araw-araw. Yung buhay, yung pagkagising lang ay isang malaking pagpapala. Sana wake up call na rin sa mga nagmomotor dyan na mag-ingat. Kung may depekto na, huwag nang gamitin paggawa. Huwag magtipid kasi ang kapalit ay ganito. Meron pa akong gas-gas bugbog dyan, pero napakabuti ni Lord, wala na, diba? So, tayo po ay laging magpe-pray. Pray and pray and pray. And praise and praise and worship. So, see you next time. Ingat po lagi. God bless you. Bye!